Matapos ang pagkamatay ni Hyugoro na kahit hirap na hirap ay hindi sumuko at nagawa pang maputol ang isang braso ni Kunumay. Ngayon mga kaibigan ay i-review na natin ang Chapter 129 at 130 ng Sakamoto Days. At sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang nakabitin na huling pangyayari sa nakaraang video kung saan dumating na si Akira Akayo sa kuta ni Uzuki para ipaghiganti ang kanyang tiyahin. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Akira na hinarap ngayon si Uzuki na halatang nagulat sa bigla niyang pagdating. Habang sina Sakamoto at Shin naman ay nagmamadali ring makarating sa hideout ni Uzuki. Sabi ni Akira, "Narito ako para patayin ka." Makikita ang seryoso at determinadong mukha ni Akira habang sila Uzuki at Kanaguri ay tahimik na nakatingin lang sa kanya. Bigla namang nagsalita si Kashima at sinabihan si Kanaguri, "Walang hiya ka, bigla ka na lang nawala matapos ang assignment mo noon sa JCC. Dapat sa isang order member na lang kami nagtiwala." Pero sagot ni Kanaguri, "Tumahimik ka. Ang boses mo iniistorbo ang pagsushoot ko. Hindi mo ba nakikita? Isa itong magandang moment na konektado na sa tadhana. Ang dalawang karakter na ito ay nagkita sa wakas. Magtatagumpay ba kaya si Akira sa kanyang paghihiganti?" Sa isip ni Kanaguri, ito raw ang pagkakataon ni Akira Akayo para patunayan na karapat-dapat siyang maging bida sa pelikula niya. Nagsalita naman si Uzuki. "Akira Akayo, masaya ako na nakita na talaga kita. Ikaw pala ang pinakamamahal na pamangkin ni Rion Akayo." Sagot ni Akira, "Tumahimik ka. Si Rion ang ate, magulang at best friend ko. Ang tatlong tao lang na pinapahalagahan ko sa mundong ito. Pero ninakaw mo yun lahat, kaya magbabayad ka." Ngumiti lang si Uzuki at nagsabi, "Kung ganun, patayin mo na ako. Pero mukhang nagdadalawang isip ka, kasi the more na nakikipag-usap ka sa target mo, the more na nagiging tao ito sa paningin mo." Agad namang naglabas ng weapon si Akira. "Wala akong intensyon na makita ka bilang isang tao. Yan ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon." Ngulit bago pa magpatuloy ang tensyon, may biglang gumulong na isang bilog na bagay sa gitna nila. Isang nitrogen bomb na gawa ni Seba. Biglang nagyelo ang paligid at nakakuha ito ng atensyon ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Sakamoto. Sabi ni Akira, "Timing ka, Sakamoto!" At sabi naman ni Sakamoto, "Sakto ang dating ko!" Agad namang inalis ni Kashima ang kanyang deer mask at sumugod para atakihin si Sakamoto. Subalit nasipa siya ni Shin na agad ring naghanda habang si Amane ay nakapwesto rin sa likod. Sabi pa ni Shin, "Mr. Sakamoto, bilisan niyo po. Iligtas niyo na po si Akira dito." At dito sinuntok ni Shin si Kashima na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog. Nagalit naman si Kanaguri. "Sakamoto, nakakainis ka. Ilang beses mo pa ba i-istorbo rin ang pagsushoot ko? Sawa na ako mag-video ng isang mataba." Inatake niya si Sakamoto pero naiwasan ito. Ang ataking iyon ang nagresulta sa pagkawala ni Akira mula sa pagkakayelo. Dahil dito, muling sumugod si Akira kay Uzuki. Ngunit napansin niya, nakapikit lang si Uzuki, tila naghihintay. At sa pagkakataong iyon, nagawa ngang saksakin ni Akira si Uzuki ng matindi, isang atake na tumagos talaga sa kanyang katawan. Sumigaw naman sa pagkabahala si Kashima nang makita niyang duguan na si Uzuki, habang si Akira ay hingal at nanginginig na sa kanyang ginawa. Ngunit laking gulat ni Akira nang bigla siyang hinawakan ni Uzuki sa ulo at nagsabing, "Yan lang ba ang kaya mong gawin, Akira? Salamat sa'yo, dahil nagawa mong baguhin ako sa napaka-perfect timing." Naguluhan si Akira sa pinagsasabi nito. Sumagot naman si Uzuki, Hindi ka masyadong lumaki, Akira. Kumakain ka ba ng tama?" Kaya dito, hindi mapigilang mabigkas ni Akira ang pangalang Rion. Nagsalita naman si Sakamoto, at sa tabi niya ay si Shin nang biglang naalala ang sinabi noon ni Byoda mula sa database. Oo, sa unang tingin ay si Uzuki ang nakikita nila. Matanda na, seryoso,
mapanganib. Pero iba ang vibe at postura nito ngayon kumpara sa dati. Kaya nasabi ni Shin, may iba pa siyang personalidad, pero imposible. Sinabihan agad ni Sakamoto si Akira, huwag kang magpalinlang, patay na si Akao. Sabay tinanong niya si Uzuki, kung ganol, sino ka ba talaga? Ngunit tinignan lang sa ni Uzuki at tumawa ng malakas. Grabe, nag-a-acting-actingan ka pa ngayon na parang maangas ah. Ang taba mo talaga, Sakamoto. Ang sakit tuloy ng tiyan ko sa kakatawa. Huwag ko nang lumapit. Napahawak na lang si Sakamoto sa tiyan niya habang nagtataka. Samantala, iniisip ni Shin na ang mga salitang binitawan ni Uzuki ay eksaktong tumutugma sa thoughts nito. Ibig sabihin, hindi siya nag-a-acting. Kaya sumabad si Kanaguri. Itigil mo na yung pagbibiro mo, ex. Sino bang nagsabi sa'yo na mag-adlib ka? Nagsushoot ako dito. Kat, magseryoso ka na. Ngulit agad siyang sinakal ni Uzuki at itinapon ng malakas. Tumahimik ka. Nagulat ang lahat sa galaw na iyon at dito nasabi ni Sakamoto sa isip niya, ang style ng pagkilos niya. Sabay tinanong niya ng malakas, ikaw ba si Akao? Ngumiti si Uzuki at nagsabi, mukhang hindi lang pala katawan mo ang manhid, Sakamoto. Baka masyado lang talagang malaki para sa iyo ang 1 bilyong bounty na inilagay ko sa ulo mo. At dito mga kaibigan, nakita natin ang revelasyon. Si Rion Akao mismo ang bagong personality na nag-take over kay Uzuki. Makikita si Kanaguri na wala nang malay habang nagtatanong si Sakamoto, ikaw ba talaga si Akao? Sumagot ang persona ni Uzuki, napaka-slow mo talaga, Sakamoto. Ang tagal mong nakarating dito kahit naglagay na ako ng 1 bilyong bounty sa ulo mo. Mga salitang nagpagulat sa lahat, kaya natanong pa ni Sakamoto, kung ikaw talaga si Akao, bakit nasa loob ka ngayon ni Uzuki? Sasagot na sana si Uzuki, mangulit pinutol siya ni Kashima. Tumahimik ka, wala akong pakialam kung sino ka. Ibalik mo ang katawan ni Master X ngayon din. Walang hiya ka, minantsahan mo ang pagkatao niya. Ngunit sumagot ang persona ni Uzuki, kung gusto mo talaga akong iligpit, subukan mo na, sige na. Dahil dito, naggalit si Kashima at umatake, ngunit nagulat siya nang biglang magkaputol-putol ang kanyang kamay at braso, gawa pala iyon ni Akira. Nagpahinto ito sa lahat habang ang persona ni Uzuki bilang si Rion ay napatingin kay Akira. Umiiyak na nagsabi si Akira, patawad, pakiusap, huwag niyo pong patayin ulit si Rion. Nasa isipan naman ni Kashima, masyado siyang mabilis, kaya naghanda ulit itong umatake kay Akira. Pero sa gitna ng tensyon, mabilis na kumilos si Sakamoto at dineflect ang atake ni Kashima gamit lamang ang isang ballpen. Sabi ni Akira, Taro! Sagot ni Sakamoto, Akira, naguguluhan din ako. Pero hindi yan si Akao, isa lang yang persona na binuo ni X. Pero sumagot si Akira, hindi, ang paraan niya ng pananalita, ang kanyang vibe, expression, lahat yon ay kay Rion talaga. Sagot ni Sakamoto, pero nakita ko ang bangkay ni Rion noon, ang mga patay, hindi na bumabalik pa. Mga salitang nagpatahimik sa persona ni Uzuki. Sabay nagsabi si Amane na sumasang-ayon siya kay Sakamoto. Ginugulo lang daw ni Uzuki ang sitwasyon para malito silang lahat. Habang si Shin ay nakatingin lang kay Uzuki, bigla siyang nakareceive ng telepathic na boses. Ikaw, psychic na bata, nagkita tayo ulit. Huwag ka munang makialam sa mga imahinasyon ko ngayon. At dito naalala ni Shin, parehas ito sa naramdaman niya nung una nilang pagkikita. Tinanong ni Amane si Shin kung sino ba talaga ito. Sagot ni Shin, boses talaga ng babae ang naririnig ko mula sa isip ni Uzuki. Isa lang ang malinaw, hindi ito peke. Kaya muling tinanong ni Sakamoto, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Makikita naman ang kamera ni Kanaguri na patuloy pa ring nagre-record mga kaibigan. Nagising siya at sinabing wala raw kaalam-alam ang buong cast na ngayon ay natural lang ang pag-arte nila sa harap ng kamera. Ayon pa sa kanya, ang orihinal daw na plano niya ay ang revenge story ni Akira sana, pero biglang nag-iba ang lahat sa paraang hindi niya inaasahan. At sa isang napakamanghang twist, ang matagal ng kalaban ni Akira ay may isa palang nakatagong persona, at iyon ay walang iba
kundi si Rion Akao, ang taong mismong naglagay ng bounty sa ulo ni Sakamoto. Grabe raw ang twist na ito at mahal daw talaga siya ng Diyos ng mga pelikula. Matapos nito, pimaulanan naman silang lahat ng bala ni Kashima. Sigaw nito, "Ikaw, batang babae, huwag kang makialam dito, papatayin kita." Pero sagot ni Akira, Hindi ko susukuan si Rion dahil sa wakas siya mismo ang hinahanap ko." Mga silitang nagpagulat sa persona ni Rion kaya magkasabay silang umatake kay Kashima. Napaisip si Kashima at nasabi sa kanyang sarili, "Master X," habang naaalala niya ang araw nang i-recruit siya ni Uzuki at ang kanilang naging pag-uusap. Dahil dito, naglabas siya ng maraming granada mula sa kanyang likuran. Napansin agad ni Sakamoto at Shin. Sabi ni Shin, "Magsusuicide bombing siya." Sa isipan naman ni Kashima, nagwika siya, "Master X, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang hustisya." At dito na siya tuluyang naghangta. Mabilis na kumilos si Amane at inatake ang mga granada. Nagawa niyang mahati ang tatlo at sumabog ang mga ito. Pero napansin niya agad na may isa pang granadang nakatago. Kaya nasabi niya kay Shin, "Teka Shin, may inilabas pa siyang isa." Napasigaw naman si Shin, "Tinotago niya pala ito! Sa ganitong distansya, mamamatay talaga tayo!" Ngulit biglang kumilos ang dalawa, sina Sakamoto at Akira. Nagawa nilang iligtas si Akira habang si Sakamoto naman ay mabilis na nilapitan si Kashima, dala ang isang apron upang i-minimize ang pagsabog. At nang sumabog ang granada, gumuho ang buong warehouse. Pagkatapos ng pagsabog, makikitang buhay pa sina Shin at Amane, habang si Akira naman ay nawalan ng malay. Narinig naman ang persona ni Rion na nagsabing, "Paumanhin Sakamoto, ipapaliwanag ko na lang sa susunod ang ilang detalye." Pagkasabi nito, umalis na siya. Napabulong si Sakamoto, "Akaw." Habang si Kanaguri naman ay sinabihan si Sakamoto na kailangan nitong habulin pa ang dalawa kasi magkikita pa raw silang muli at ang lugar na iyon ay sa Japan. Ayon pa kay Kanaguri, mas gumaganda na raw ngayon ang mga nangyayari. Pagkatapos nito, umalis na rin siya at sinabing sa ngayon ay ipagtatanggol daw niya ang buhay ng bida ng istoryang ito, walang iba kundi si Akira. Samantala, sina Sakamoto at Shin ay nilapitan si Kashima na halos kalahati na lang ang natirang katawan. Mahina nitong binigkas ang Master X. Tinanong naman ni Shin si Sakamoto, "Ano ang gagawin natin dito sa kanya?" Sagot ni Amane, "Itapon na lang siguro natin siya, lalo na't napakasama ng ginawa niya sa JCC noon." Pero sagot ni Sakamoto, hindi masama ang magtapon ng basura, basta sa tamang lugar. Nakasang-ayon din si Shin at tumangdo na lang. So ayun mga kaibigan, matapos ang napakatinding revelasyon na may isa palang persona si Uzuki at iyon ay si Rion Akao, na siya mismong naglagay ng bounty sa ulo ni Sakamoto. Ngayon na nakataka sila, ano kaya ang susunod na mangyari? Abangan natin yan sa mga susunod na chapter dahil mula rito ay mas titindi pa ang kwento. Patungo na tayo sa susunod na arc. Kaya tutok lang kayo kasi dito na natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, don't forget to leave a like, comment, follow and subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at magkita-kita tayo sa susunod na video.